Ayan, purihin ng Panginoon. So, ang ganda na itong turo de Paul dito sa ating batang pastor. Kanyang mga reminder kay Timothy. So, makita naman natin na this is type of prayer Kumbaga, paano tayo instruction po ito concerning po sa church life natin, sa ating church, sa buhay dito po sa iglesia. Ano ba? Ano ito? So, tingnan po natin. So, ang church life po natin, siyempre, dapat bawat isa sa atin ay talagang we are called to pray. Di ba po? So, sabi nga po ni Paul ay dapat daw po ipanalangin natin lahat. Pray for all people, for kings and all those in authority especially. So, hindi lang ang prayer po kasi talaga natin, ito po yung una nating pinaka-duty natin as a Christian. Duty po natin ito. Ito lang talaga. This is a communication natin kasi ito kay Lord. So, napakahalaga po nito. Kaya nga sabi ni Paul kay Timothy, ipanalangin natin lahat. Especially sa ating mga leaders. Kasi sila po talaga ang channel or official channel of blessings. Lahat po ng ating tinatangkilik, channel po ang ating mga leaders, especially sa bawat iglesia. So, siyempre po kasi nga ang mga pastors natin ay talaga po sila ay mga good citizens po. So, witness po kasi sila sa atin. So, tinitignan natin ang ating mga pastor. So, paano po yan? Dahil si Paul ay nananawagan po ng prayer. So, kailangan po kasi, katulad ng nabanggit kanina ng ating mamja, mayroon tayong global prayer, which is tama talaga. Talagang nandito tayo. Ibig sabihin, itong church po natin ng Las Palmas Christian Church ay buhay. Kasi meron po tayong global prayer nandito sa Bible. So, ito po kasi ang pinaka-powerful action ng bawat mananampalataya. Walang iba kundi ating ipanalangin lahat, especially those in authority. Ngayon, ano ba yung mga types of prayer na yan? Meron po kasi. So, di ba, ang specific po talaga kasi dyan, may mga specific types of prayer. So, dapat makita natin, di ba, meron tayong petitions, di ba? Ito yung mga special request, specific request para sa ating mga sariling needs. Meron dyan yung ating prayers naman, yung prayer naman yan yung general. Lahat ng ating paraan ng pakikipag-usap sa ating Panginoon. Then, yung ating intercession. Ano ba yung intercession? Standing in the gap, praying on behalf of others. Kaya nga, ipanalangin natin ang iba. Hindi lang po sa atin. Ang pangsariling panalangin, hindi po yun ang gusto ni Paul na ipaliwanag sa atin dito. So, kung meron tayong petition, prayers, and intercession, meron din pong thanksgiving. Ito po yung pagpapasalamat at pagpapakilala sa habag, yung purong biyaya ng ating Panginoon sa atin. Ano ba yung purong biyaya? Napakasarap. Napakaganda. So, healthy prayer. Dapat po kasi talaga tayo to be talagang good Christian. Itong pinaka-core ng ating Christian life. Ito po talaga prayer Hindi tayo mabubuhay nang walang panalangin. Hindi natin makakayang harapin ang bawat sitwasyon ng ating mga buhay kung wala tayong prayer na malalim. Kasi relasyon po natin yan sa ating Panginoon. Di ba po? So, balance po dapat ang ating panalangin. Hindi lang puro sa atin. Yun ang talagang pinaka-importante. Balance dapat. May request, may worship, intercession, and thanksgiving. Now, sa verse 3 and 4 naman, ito naman, ang pinapaliwanag po dito, yung God's desire for our salvation. Bakit? Bakit napaka-importante niyan? Kasi nga, lahat po tayo ay gustong maligtas ng Panginoon. Lahat po tayo.
He wants all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. So, yung gospel ay para sa lahat. Wala pong exempted yan. Lahat para sa atin po. So, kaya nga salvation po, kasi, hindi lang po yan sa tinutukoy dito, hindi lang tungkol sa ating mga kapatawaran, kundi ito yung wholeness and ating restoration para matanggap natin ang eternal life. Amen? So, walang tao po dapat na sobrang layo sa ating Panginoon kasi prayer is nandyan. Yan lang po ang nakakonect sa atin. Yung prayer na yan, that is faith, nakakabit sa atin yung faith natin patungo kay God. Yun lang yung gap natin. And prayer is our faith. Amen? Di ba po? So, yun yung natin, kailangan natin. So, panalangin natin, lahat po, pamilya, kaibigan, leaders, kahit yung mga mahirap, mahalin. Kasama po yun. Di ba po? Ipanalangin natin kasi hindi nyo alam paano kumikilos ang Panginoon. Hindi mo siya gusto or siyang hindi may gusto sa'yo. Let's pray. Kasi God will do the rest. Siya na pong bahala. Siya na pong bahala. Ako, experience ko talaga yan. Merong hindi may gusto sa akin. Yes. But, ang Lord ang nagbibigay ng channels, ng bridge para maayos, para maging makita ka kung paano ka namumuhay bilang Kristiyano. Sa 5 and 6 naman, ito, napakahalaga. Christ is the mediator and our Redeemer. Bakit? Kasi there is one God and one mediator. Sino yun? Walang iba po si Jesus. Diba? So, si Jesus lang po, sa katauhan po ng ating Panginoong Heso Kristo. Siya lang po ang ating bridge or between God and people. Kasi alam nyo, gaya nga sabi nung nakaraan, sino po yung nagturo, ang kausap kasi natin lagi dito, si Jesus, patungo sa Panginoong Ama. Siya na po ang nagkukubli para sa iyo. Siya na po ang nag-mediate. Ibig sabihin, siya po ang umaako ng gawa mong kasalanan, ng ating mga karumihan, ng ating mga kalokohan. Lahat na po ay imimediate ni Lord. Siya ang tagapamagitan natin. Walang iba. Siya ang nakipag-usap sa ating Ama. So, siya ang ating mediator. Siya lang po. Kasi siya ang tumubos sa atin Binigay niya yung kanyang buhay as a payment of our sins. Ang sarap, di ba? So, nung Old Testament po kasi, ang prayer, para ng prayer doon sa tabernacle, di ba? Dumadaan pa yan sa mga priests, di ba? Yun yung dati, Old Testament. Pero ngayon, meron na tayong direct access sa pamamagitan po ni Heso Kristo. So, sarap, di ba? Hindi natin kailangan dumaan sa iba para makalapit po sa ating Panginoong Diyos. Si Jesus po ay sapat na. Kaya pray po tayo directly. Confess tayo directly. Depend tayo kay Christ alone lamang. Di ba? Yun lang. Pray. Ano una? Pray tayo directly, confess directly, and depend kay Christ lamang. Tanging kay Lord lamang. So, sa 7 naman, this is a call for evangelism naman. Siya po ang tinawag na si Timothy, tinawag din ni Paul na preacher. Diba? Siya rin po ay apostle. Siya rin po ay teacher ng mga hintil. So, andyan po, kakabit yan, magkasama ang teaching and preaching. Lagi po yan, magkakabit yan sa pagpapalaganap po ng banal at makapangyarihang salita ng Panginoon. So, lahat tayo ay may role. Hindi lang po si Timothy Kaya nga tayo naging Christian ngayon dahil kay Timothy rin at kay Paul, di ba? Kasi, tayo ay we have a big role ngayon dito sa mundo. Napakatindi po ng role natin na inaatang sa atin, especially sa mga leaders natin dito po sa iglesia. Napakatindi po. So, yun po, talagang dapat maging maging testimony po tayo, yung buhay natin as a living testimony to call to be a witness sa iba.
Di ba po? So sa 8 naman, ito naman yung role of men in worship. So sabi po ni Paul, di ba, yung mga kalalakihan, dapat, ano tayo, hindi tayo mahiyang mag-lift ng ating kamay. Di ba? Without, ano taba, talaga, dito po makikita kasi sa atin, as a man, dapat, makita po yung may purity tayo, may kalinisan, at kapakumbabaan, the humility. So, hindi lang po ito pagtutok po sa kalooban ng Panginoon, kundi dapat makita sa atin yung kalinisan natin at humility. So, ang tunay na lalaki daw po sa atin, dapat tayo, hindi, porket naghahawak tayo ng mga Bible, ay hindi po, ang tunay na lalaking makadiyos po, ay hindi po laging pagalit. Amen? Hindi naman tayo galit lagi eh. Di ba ma? so ngayon, hindi naman tayo galit, di ba? Kundi dapat tayo ay marunong lumuhod sa Panginoon. Kaya nga, we need, as a man, we need to be a role model sa lahat. So, yun po, napakabigat po. Ganito pala talaga ang lalaki. Maging role model po tayo, hindi yung sa babae. Di ba? So, yun po, ang tunay na lalaking makadiyos po, ay marunong po lumuhod sa pamamagitan po ng panalangin. Lumuhod po tayo. So, yung role naman ng woman dito, yung katulad na nabanggit ng ating nanay, Gloria, yun yung naging, ano sa kanya, ano ba tawag doon? Tumatak. So, ano ba yung role ng woman in church? Di ba? Dapat po ang woman it is a encourager. Dapat marunong, katulad sa akin, sabi ko nga, yung spiritual mother ko, encourager talaga siya. Oo, kasagutin ka ng Panginoon yan. Dumulog lang tayo. Ganun lagi ang sabi niya sa akin sa tuwing may Bible study kami dati. Kasi nga, humahabol din ako. Kung kumahog ako, makaabot lang din sa mga Bible study that time. So, nakita niya yung buhay ko. Alam niya, kasi doon ako nagsimulang maging Kristiyano eh. So, nung year 2005. So, purihin ang Panginoon dahil talaga, ang woman daw po, dapat daw po, with modesty. Ano yung modest? Makikita daw sa kanya yung pagiging modesty. May kahinhinan. Di ba? So, ang woman daw po, dapat hindi sa ganda. Hindi lang sa ganda. Hindi lang po sa ganda. Ha? Kundi hindi lang po dapat yan nakikita sa ating ganda, kundi po sa ating good works. Yan po ang woman. Dapat sa good works and hindi po sa extravagant, yung kumbaga pabonggang paganda. Hindi po doon. Yan ang role ng woman. Kaya nga, role of woman in worship. Di ba? Dapat, ang kababaihan din daw po, learn with humility, katulad din ng lalaki, and respect, and dapat, we have a posture of to be a teachability. Marunong din magturo. Amen? So, ang ating ma'am ay marunong na yan. Pati ka na yan sa pagtuturo. So, both, dito lang, kaya nga, inuna ang men doon sa kaninang turo dito, sa verse 8, to 9 to 12, to sa women. Ako, napakaraming instruction sa women eh. Pero, both men and women nga daw po are equal in Christ pa rin. Sabi po yan sa Galatians 3:28. Pareho po tayong may spiritual gifts. Amen? So, yun po. Yun lang naman. So, sabi, to be a role, ang ating role ng ating mga pastors at ang ating mga official teacher in authority, ang ating mga pastor po talaga, dapat din po makita as a qualified din po. Diba? Kailangan tayo nagsisikap din na magsunog ng kilay. Diba? So, sabi yan sa 1 Timothy 3:1-7 na yan, sa next chapter na ito. So, bilang, ang tunay po ng beauty po ng ating mga women ay meron po good character, maka-Diyos. Diba? So, we have service. Diba po? Dapat nakikitaan din ng service in the church ang ating mga women. At base po ito
doon sa scripture design ng ating Panginoon. So, sa verse 13 to 15 naman ito naman na. Ito na yung foundation natin. Saan nag-ugat itong teaching ni Paul na to. So, Paul roots his teaching sa creation. Mula kila Eva at Adan, di ba? Adam was created first and Eve was deceived. Yun lang naman ang ano dito eh. Yung pinaka-theological foundation po dito. Kung saan nagmula ang turo ni Paul dito sa atin. Doon sa role ng men and women. Adam was created. Pero ang si Eve po ay was deceived. So, in worship po, we should reflect our humility and dapat in order, not in pride and competition. Ganun lang naman po ang ano dito. So, women are saved through childbearing. Naku, ito yung mabigat eh. Ito ang di kaya ng lalaki naman. Di ba? So, ibig sabihin po, they live out their salvation by continuing in faith, love, and holiness while embracing God's design. So, worship is not about kung sino po yung bida. Si Kristo lang po ang bida, wala pong iba. Ba? Kung paano natin ipakita sa church yung may order, may peace, may humility, and especially yung respeto po dun sa God's design sa church order po. Di ba po? So, purihin ng Panginoon. So, yun. In summary po naman po, talaga makita natin yung duty ng bilang Christian citizenship dito po, dapat may prayer tayo. Diba? And pray for leaders para maging payapa ang ating mga society. Diba? Not only leaders in this church, but also in the government. Lahat po in authority. So, God's desire naman sa 3, yung puntos ko, na dapat yung salvation natin. Sa pang-4 ko, Christ alone is our mediator. Pang-5, yung Paul models proclamation and teaching. Yan po yung kay Timothy, papunta kay Timothy. Kung paano tayo maging model sa church. Di ba po? So, pang-6, yung men po, dapat makitaan po ng purity and prayer. And sa women, makita po sa kanila ang pagiging modesty and humility. At sa pang-8 ko, dapat in order po, peaceful and honoring the God design. So yun po, sa Diyos lahat ang papuri. Pastor? Di ka nesa. Pastor na. Ayun. So, palakay na lang, hindi